Mic check, mic check, mic check. Amen. Amen. Okay, before we start, let's pray. Amen. Let us pray. Lord, we thank you, Lord, for another wonderful day, a wonderful Sunday that you have blessed us with. Thank you, Lord, for all your provision, Lord. Thank you, Lord, for blessing us with such a wonderful and sunny day. Even though there are so many challenges, so many happenings that is happening around the world, happening in our lives, uh, we are being affected one way or another. But Lord, we thank you, Lord, for all your blessings, Lord, mercy and grace. Thank you, Lord, for continually blessing, Lord, your servant. Uh, thank you, Lord, for continual provision with strength, with revelation, with provision, with good health. Thank you, Lord. I'm praying, Lord, for everyone, especially the seniors. Pastor Ed Layok, blessings, Lord, on his ministry. May you always bless him, provide for him, and guide him, Lord, in everything that he do, or all for the glory of Jesus Christ. Thank you, Lord. May you bless his ministry every day, watch over and safeguard him. Also to other seniors, to Sister Linda, to Brother Ruben, to the uh, to everyone, all the seniors that I know, whatever they are going through, Lord, I'm praying for your provision, um, for your blessings, Lord, to them. Also, uh, may you safeguard, uh, bless us, Lord, today on our Sunday face-to-face fellowship. May you bless and safeguard the other uh, the other brothers and sisters who are coming. May you safeguard them, protect them. Also, Lord, I pray, Lord, for a situation with a car that with our car. May you bless this, Lord, with resolution and fix to its problem. Uh, Lord, praying for your touch, Lord, because I know there's nothing impossible to you, Lord. Uh, to everyone who needs a touch, to Sister Jinky, Lord, continually bless her. Also, the challenges that she is facing right now, may you bless her. Uh, may you provide whatever her needs, peace of mind, provision. Also for Sister Arlene,
as she is going to go back to the doctor regarding on her foot, praying for uh, complete healing and uh, your touch, Lord. Also, praying for everyone, Lord, who needs a touch, to the ministers, not only here in the Philippines, but also abroad, wherever they may be. May you bless them, guide them, and bless their ministry. Continually show us, Lord, show us the move of your spirit as it starts with the spiritual people, with your spiritual people. It starts with them, and as it starts with us, let us vibrate the move of the spirit to the whole world, for us to be able to see your move in humanity, to move forward, to take care of all humanity's issues, and to be able to bring humanity to this understanding of becoming the spiritual man who they really are. Um, Lord, I pray, Lord, for whatever um, our other needs, whatever the challenges, um, may you continually um, rain down your provision to everyone, all of us who are greatly affected by whatever situations and processes we are going through. I know that there's nothing impossible to you, Lord. So I know and I pray and I know that we will receive all of our needs. All these we pray in mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name. Amen. Amen. Wait, wow, the weather is hot today. Amen. So that all things work together for good. Okay, so let us go to our slides. I titled my message today, Move of the Spirit Today. We can see that uh, everything, no, everything that is on the earth uh, it is the Spirit moving upon reality. It is the Spirit bringing into reality everything that it is expressing, everything that needs to be brought out, everything that needs to be expressed, everything that is ever happening today. It is the Spirit that is moving. Uh,
we could see that we really need to bring ourselves into this understanding, to be able to look at every situation, look at every aspect, looking at everything, and be able to identify that it is the move of the Spirit for our day, and let us try to understand, try to see through, just as we are opening up the understanding, we need to have a critical thinking, right? On the things that are spiritual, we need to always read between the lines, to be looking at whatever is written in the Bible, that it has a compound meaning applicable to us, to our present situation and present happenings. It is very important that let us not react immediately to what is happening on the surface, but to be able to realize what is happening underneath, inside. Amen. To have a more complete understanding. We need to be able to, and when we come to understanding what it is that the Spirit is telling us, let us uh, apply it when we use our present understanding to apply the needed processes to be able to resolve our processes and to move forward, to mature from that situation as we are going to face any new challenges coming forward. Amen. Hello po. Okay, so let us read our first slide in Galatians chapter 5, verse 22 to 26. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Amen. So to be able, uh, when we, as I always say in my previous messages, each human being is a spiritual being, but uh, the way that the humanity carries themselves, they need to go through their processes to be able to manifest their spiritual man. They may be spiritual beings, but they have not yet, if you don't have the proper understanding, you are unable to become a spiritual man. What is spiritual man? It's like uh, to be mature, right?
a human being is born, is a baby. As they are growing up, they go through several phases of growth. So is also their maturity. Humanity is humans are not born and then you are mature already. No, we go through living, studying, interacting with people as we go through life, moving forward to be able to attain that maturity. Amen? So, uh, for for you uh, to reach that maturity, it is a continuous process. Amen? We always uh, understand that living, you are never too old to learn new things, right? So life is a continuous process, continuous moving forward, and continuous learning. Once you come to a maturity, it is not over. It is not, okay, I am mature. So I will stop being mature from this point on. No, being mature is a continuous process. It's like uh, Brother Don was telling us in Genesis. In Genesis, the creation of man is a continual process. It is not that God created man only during Garden of Eden. Then they procreate. No, every procreation, every baby that is being born from Adam and Eve up to the present, it is the process of the Great Spirit creating man. Amen? So Genesis actually it does not end. Amen? It is a continual process. As long as you can see humans being born every day, Genesis is happening. Amen? So maturity is like that. To become mature, to attain maturity. Why do we need to mature? Why? Why do we need to mature? So that you can bring yourself to a more understanding, more patient, more loving, more compassionate, right? You can only be more in everything if you have uh, uh, if you have arrived or you have come to a certain maturity in your life. That's why uh, maturity is not being defined by age. Maturity is defined by how you carry yourself with one another. Amen? Diba? Ang isang taong mature, wala sa edad yun eh. Kaya nga nakikita natin, di ba, nakakalungkot. Dapat yung mga namumuno sa atin na sila dapat yung sila pinakamarunong, sila ang pinaka dapat maging ehemplo sa atin. Anong ginagawa nila? 'Di ba nagbabangayan, nagbabanggaan, kung ano-anong mga pulitikang ginagawa, 'di ba nagsisiraan. Kaya nakakalungkot eh. Paano? Paano tayo uunlad bilang isang bansa? Paano maeengganyo yung investors?
si President Marcos kung saan-saan humihingi ng investors. Pero anong ginawa niya sa gobyerno niya? Anong ginawa niya sa bise niya? Anong ginawa niya sa pamilya ng bise niya? Sabihin mo hindi si Marcos yun. Hindi ko alam kung ano nakikita natin. At yung ehemplong yun, yung example na yan, nakikita ng taong bayan. At nakakalungkot, tinutularan. Amen? Hindi po ganun. Hindi tayo uunlad. Hindi tayo magmamature bilang tao. Amen? Kaya nga pala ko sinishare dito na ang pagbabago dapat huwag natin hanapin sa iba. Amen? Kundi magsimula sa atin, sa ating sarili. At kung meron kang gustong pangaralan na ibang tao, maging example ka. Amen? Yun ang pinaka-importante. Kaya alam nyo, kapag ikaw ay itong mga fruits of the Spirit, di ba? But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Lahat ito, dati, sabi ba, kailangan may love ako, kailangan may joy ako, kailangan, di ba? Pinipilit natin. Hindi. Hindi mo kailangan pilitin. You do not need to force yourself to produce the fruits of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness. All of these fruits will eventually manifest in you if you become a spiritual man or woman. Amen? It will come naturally. Diba ang isang pagkain, diba? Maganda at napaka-healthy ng isang pagkain kapag natural ng galing, hindi processed food. Amen? Nakita natin yung mga apple, mga oranges, lahat yan, mga fruits na yan, nanggaling yung pinipitas natin sa puno. Diba? Ang puno, nagpapakatotoo siya kung sino siya. Amen? Ngayon, yung mga taong minsan tinutularan tayo, makikita mo kung anong attitude ng taong yon, makikita mo sarili mo kung ano yung pinapakita mo. Kasi, especially mga anak natin, kung ano ang kalalakihan nila ay isang reflection sa iyo. Amen? That's why it's very important, no, na maging natural ka. Sapagkat ang pagiging natural mo, natural na lalabas ang mga fruits of the Spirit na ito. Amen? At siyang, kapag itong mga prutas mo ay makita, matularan, di ba kapag tinutularan ka, kumakain sila sa prutas mo. Kaya ka nga tinutularan eh. That's why people are following you or doing what you are doing because they are enjoying your fruits. And whatever the people, you see the people that is following you do, it is a reflection of what you are imparting to people. Amen? The fruits of the Spirit, you don't need to force yourself to produce. Because if you force yourself to produce that fruit, pilit, hindi siya natural. Amen? Hindi siya galing sa puso eh. Amen. Yes. That's why it comes from within. It is very important to come from within.
And for it to come from within, we need to come to our maturity. Amen? So verse 25, we live in the Spirit. Let us also walk in the Spirit. Walk is not literal na naglalakad sa Spirit. Hindi. Walk is a walk of life. Diba? All people has different walks of life. Diba? Sabi natin. So, everyone is walking in the spirit of their life to what they are seeing. Amen? Amen? So it is the move of the Spirit. Ang title ko today is The Move of the Spirit Today. Amen? So makita natin parang, totoo ba gumagalaw ba ang Spirit? Ba't ang daming gulo? Ang daming kaguluhan? Ang daming misunderstanding? Ang daming mga hindi magandang nangyari? Kahit na sa mga sabihin mong mga Kristiyano, di ba? Parang hindi nakikita sa iyo yung ah, mga kasaganahan, di ba? Na dapat, di ba? Kasi ang isip ng tao, kapag ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, dapat saganang-sagana ka. Dapat wala kang problema. Hindi, hindi totoong Kristiyano 'yun. Amen? Pero nakakalungkot, 'di ba? Minsan ang tao, yun ang batayan nila, eh. Lahat okay ka, lahat masagana ka. Kasi kapag may mga hindi magandang nangyari sa'yo, ang sabi nila, "Palo ng Panginoon kasi 'yan." Eh, si Job, nung panahon niya, ang dami nangyari, 'di ba? Lahat ng taong halos lahat ng taong kilala si Job, kinondena siya. Na sabi, "Magsisi ka na kasi, mali mo 'yan, may ginawa ka talagang mali." Amen? Pero ang ginawa ng Spirit ay talagang may purpose. Kaya nangyari kay Job. Si Job, nung panahon niya, siya ang pinakamayaman, ang dami niyang mga anak, ang dami niyang mga ari-arian. Sa isang iglap, lahat nawala. Pati yung kalusugan niya, nawala rin. Amen? At ang kondena sa kanya, meron ka kasing ginawang mali. Mismo yung asawa niya, kinokondena niya. Sabi mong hindi siya kinondena ng asawa niya. Paano hindi ko kinondena ng sarili niyang asawa kung sinabi sa'yo na sumpain mo ng Panginoon para mamatay ka na? Amen? Yan ba ang sasabihin ng isang tao nagmamahal sa'yo? Na sa tingin wala kang kasalanan? Tingin sa'yo may kasalanan nga eh, kaya nga yan na sinabi. Bakit nung nangyari kay ah, Noemi, no? Si Noemi on the Old Testament, 'di ba namatay yung dalawang anak niya? Sabi niya sa mga dalawang daughter-in-law niya, "Bumalik na kayo sa bayan niyo, kasi babalik na ako sa Israel." Pero si Ruth, tama si Ruth, no? Yung daughter-in-law, isang daughter-in-law na Naomi, sabi niya, "Susunod ako sa iyo. Huwag mo ako itaboy, susunod ako sa iyo kahit na nawala lahat ng ari-arian, nawala yung mga anak ni Noemi, at babalik siya sa Israel, wala siyang dala ni singkong duling." Pero sabi ni Ruth, yung kanyang daughter-in-law, "Sasama ako sa iyo, mother-in-law. At yung Diyos mo, magiging Diyos ko. At yung bayan mo, yung mga taong minahal mo, mamahalin ko rin." Yan ang tunay na pag-ibig. Na kahit na walang-wala ka, kaya kang sabihan na mahalin ka, na kayang suportahan ka, na kayang damayan ka. Amen? Amen po ba? Nakikita ba natin yung move of the Spirit ngayon? Never, never mong masasabi na
walang nangyayari na hindi move ng Spirit. Amen? Kung merong mang hindi move ng Spirit, wala yun. It does not exist. Amen? Okay, so tuloy tayo sa next slide. Sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 10 to 14, "And ye are complete in him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you, being dead in your sins and the circumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them, openly triumphing over them in it." Amen? Sabi nga, kinakwento nga ni Brother Don alam nyo yung Spirit, ang Creator, ang Diyos, nung ni-create niya lahat ng creation, habang nag-move forward ang lahat ng creation, nagmamature siya. Amen? Bagamat siya ay hindi nagbabago kailanman, pero ang maturity niya, ang experience niya, continual. Bakit? Paano masabi ang pastor? From creation, nag-move forward into humanity. Sa panahon ni Adan, wala pang kautusan. Amen? Dumating lamang ang kautusan kay Moses. At nung dumating yung kautusan kay Moses, kasi sabi niya, itong creation ko, pagka-create ng Panginoon, ang daming mali. Yung unang pares pa lang nga di ba? Sabi ko, huwag kakainin yung prutas Yung prutas na bawal, yun pa ang paborito. Yun pa ang tinira. Ngayon, pumasok ang kamatayan. Nung pumasok kamatayan sa lahat ng tao, nung panahon ni Adan at Eva, nagpapatayan sila. Kasi sabi, kapag merong magsaktan sa kanya, sa kanyang mga asawa, sa kanyang mga mahal sa buhay, gaganti ako. Diba? Gantihan Hanggang dumating kay Moses sa Israel at gumawa ng kautusan. Amen? At lahat ng kautusan na yon ay para makita ng tao ang mga bagay na kanyang ginagawa na hindi productive sa kanya. Anong tumakbo yung panahon? Yung kautusan, nawala yung pinaka-essence ng kautusan. Diba? Ang tao, naging parang mga abogado, lahat ng pwedeng malusutan sa nakasulat, pilit na nilulusot. Total sabi naman, 'di ba sa Old Testament makikita mo kapag ikaw ay madumi, basta mag-alay ka lang, malilinis ka na. So okay lang, gumawa ako ng kasalanan. Total, may pambayad ako, bibili ako para pang iaalay. Tingnan mo mga politiko natin, 'di ba? Kurakot ng kurakot. Tapos kapag nahuli, yung pera na kinurakot nila, yun ang magtatawag sila ng mga pinakamagaling na abogado at hahabaan yung proseso ng paglitis hanggang sa makalimutan o ma-resolba, di ba? Nawala yung pinaka-essence ng kautusan. Kasi ang kautusan ay reflection sa iyo na yung ginagawa mo ay mali na pala. Mali na pala ang panglalamang. Mali na pala ang pangkukurakot. Dapat magbago kasi
ang taong hinalal para sa public service ay dapat public service. Hindi hanap buhay. Hindi dynasty. Nawala ang essence. Ito, nakikita natin nangyayari. Kaya binabalik tayo ng Spirit ngayon na ang pagbabago dapat sa puso ng tao. Ang pagiging pagsunod mo sa kautusan ay hindi pilit, kundi ito ay isang natural na bagay. Alam mo, sa halos natural, hindi nga applicable sa atin ang kautusan eh. Di ba sabi ni Pastor Villagonza, ang law ay para sa loko, mga loko. Kasi bakit? Kung talagang natural kang sa isang tao, amen? Amen? Amen. Amen. 'Di ba? Sa isang tao, 'di ba, kung talagang alam mo yung merong kang malasakit sa kapwa, wala kang gustong gawin sa iyong kapwa na sasawi o i-hurt niya eh, 'di ba? Yung lahat ng galaw mo sa buhay ay meron kang always ah palagi kang sensitibo sa mga ginagawa mo. Amen? Kaya yung apply, yung mga kautusan na sabi, thou shall not kill, thou shall not steal, actually it doesn't apply to you kung talagang wala kang ganoong desire. Amen? Ito nakakalungkot eh. Hindi nakikita ng tao kung ano ang totoong character niya, kung sino ba siya talaga. Amen? Kaya nga napaka-importante yung mensahe natin eh. Ngayon, yung spirit, habang tumatakbo, nung pagdating, nung tatawid na siya sa New Testament, nakita niya ang kautusan kapag hindi sinasa puso. Alam nyo ba, yung mga tinatawag nilang hintil, mga hindi taga-Israel, may mga nation na walang kaalam-alam sa kautusan, pero yung gawain nila ay nakapaloob sa kautusan kasi ginagawa nila sa puso nila. Hindi mga Israel yun ha, pero ang gawain nila ay mas sumusunod pa sila sa kautusan kesa sa bayan na pinagbigyan ng kautusan. Kaya tapos sasabihin, ang Israel, sabihin nila, mga aso yan, mga yan eh. Sasakupin namin yan, pinapatay lahat. Diba? Kaharian, pinapatay. Ngayon, dumating ang compassion sa spirit, especially nung the flood. Nakita niya, 'di ba? 8 lang ang nabuhay na tao sa buong mundo, 8 lang. Kaya sabi ng spirit, 'di ba? Hindi na ako papatay ng tao sa ganoong paraan. Amen? Ngayon, dumating ang New Testament. Bakit nagkaroon ng grace? Bakit sabi ng spirit, kahit anong gawin ko, hindi makuha ng tao. So ang gagawin ng spirit, gagawa ako ng isang laman at nandoon ang aking kabuuan kung sino ako at iaalay ko siya. Sa aking pag-alay sa katawan na yon, ay buburahin ko lahat ng kasalanan. Amen? Diba? Sino gumalaw? Ang spirit din. Ngayon, apektado pa ang mga tao? Apektado ang lahat ng tao. Amen? Pero bakit, kung apektado, Pastor, bakit walang nagbago? Walang naging mabait. Nung namatay nga si Jesus Christ sa cross, di ba? Sabi ni Jesus Christ, it is finished. Lahat ng kailangan gawin ni Jesus Christ sa buhay niya hanggang sa kanyang kamatayan, ginagawa na niya at na-fulfill lahat. But,
Nandoon pa rin yung mga Pharisees, mga Sadducees. Nandoon pa rin yung Rome. Nandoon pa rin kung anong mga masamang nangyari, nandoon pa rin. Nangyayari pa rin. Pero itong maganda, nagkaroon ng consciousness, paggising sa tao ng flow ng comforter. At sino yung comforter niyon? Ang Holy Spirit. Ngayon sabihin mo, bumaba. Sabi ng Biblia, bumaba raw ang Holy Spirit sa upper room lang daw. Hindi. Ang Spirit, di ba? Lahat yan yun. Sa upper room ay nagising. Parang na-activate pa. Parang nabuksan. Parang naiangat yung belo sa mga tao sa upper room. At doon nagsimula yung flow ng Spirit. Amen? Pero kung sabihin mong Holy Spirit, lahat ng creation ay may Holy Spirit. Pero hindi lang, kaya nga sabi namin, it is just a matter of knowing and not knowing. Yun lang. Alam, conscious ka na meron, alam mo gamitin, o kaya hindi mo alam, hindi wala kang consciousness na paano siya gamitin. Pero lahat ng potential na sa iyo. Amen? So it is the faith of the operation of God, or it is the operation of the Spirit. Amen? Amen po ba? Ngayon, ang importante ngayon is look within dito sa kaharian mo. Sabi niya, di ba sa scripture, you are the temple of the Holy Ghost. You are the kingdom of God. Amen? So look within. Sapagkat sa presensya, sa trono ng Panginoon, ano siya sabi lahat ng anghel? Maraming kaguluhan sa labas. Maraming kasalanan sa buong mundo. Hindi. In the presence, sa trono, sa loob ng trono, holy, holy, holy. All things are holy. Pero kung titingin ka sa labas, ang dami kaguluhan. So, napaka-importante na i-establish mo ikaw bilang spirit being, bilang Kristo sa katauhan mo. Amen? Ikaw ay holy. Ikaw ay pure. Ikaw ay malinis. O nang huhuli. Amen? So it is the faith of the operation of God. Amen? So we need to bring ourselves into the knowing. When we hear all these things, let us process them, understand them. If you need to take notes, take notes. Then when you apply it in your everyday life, it becomes your reality. Amen? And it is the move of the Spirit in your life. Amen? Now, sa susunod na slide, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Amen? So, hindi mo kailanman wala na po tayo kailanman sa sameness. Wala na. Yung gusto nila lahat ng mga totoong Kristiyano dapat nakaputing damit, dapat, 'di ba? Wala na tayo sa sameness. Lahat
ay may diversities ng operation. May differences of administrations. Nasa diversities of gifts. Amen? Pero isang spirit na siyang gumagalaw at nagtatrabaho sa lahat. At the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Amen? Lahat po ay, kaya nga, lahat po ng pagpapala, all blessings comes from one Spirit. Amen? One Spirit. Ngayon, sabihin mo, buong buhay ko naging mabuti ako. Buong buhay ko naging masunurin ako. Bakit? Parang hindi ko naramdaman yung pagpapala. Bakit yung mga corrupt, mga hindi magandang ginagawa, parang sila pa ang mas pinagpapala. It is the manifestation of the Spirit given to every man to profit. Amen? Para magamit nila yon. Ako, no, ah, hindi lahat kasi, sabi ko kanina, diba, hindi lahat, kailangan palagi may critical thinking tayo eh. Dapat palagi, kung ano yung mga sitwasyon na nangyayari sa atin, kailangan marunong ka tumingin sa hindi sa panglabas lamang, kundi sa panloob ng sitwasyon na yon, kung ano ang tinuturo sa iyo ng Spirit na dapat mong gawin. Amen? Huwag mong titignan yung hirap. Huwag mong titignan yung mga di pagkakaunawaan, kundi pagpulutan mo ng aral at tignan mo ano ang nilalaman ng sitwasyon na yon, ng happening na yon, o ano man, para maunawaan mo ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa iyo. Amen? Para ma-resolve mo ang issue. Amen? Lahat po, no? Lahat ng mga manifestation, kasi di ba kailangan lahat mailabas eh. Kaya nga lantaran, especially this present day na ito, lahat napopost na sa social media. Ang bilis. Lahat ay gusto ng spirit, gusto ng sangkatauhan na may express kung sino sila at mai-update, amen, ang lahat sa mga nangyayari. Itong age na pinakamabilis yung takbo ng information. Bakit? Kasi nga, ito na ang panahon na pinakakailangan ng buong mundo ang pagbabago sa sarili nila. Hindi pagbabago ng ibang tao. Ang importante, ang pagbabago ay manggaling sa sarili niya. Amen? So, dito sa next slide, punta tayo sa next slide. Mensahe ni Propetang Branham sa 1963, no? July 31, there is only one way provided by God for anything. Paragraph 116 to 117. And Moses, a man with the word of God, said, let there be flies all over Egypt, and flies created and come into the existence by the word of a man. By the word of a man. Diba? Si Moses nagsabi at nagkaroon ng grabeng dami ng mga langaw sa Ehipto nung panahon na yon.
God uses a man for His instrument. He can only speak through a man. I am the vine, ye are the branches. Amen? So lahat ng manifestation ng Spirit ay dumadaan sa tao. Amen? Kaya nga, nung dumating, diba sabi ko kanina, nagpo-progress yung Spirit. Pagdating ng grace, diba, ang grace ay pagpapatawad sa tao na hindi karapat dapat mapatawad. Ang problema, tumakbo ang grace, pumasok sa 7 church ages. Nakita natin, di ba? Ang tao, pati yung grace, inabuso. Di ba yung simbahan? Gumawa sila ng purgatorio para lang magkaroon ng pera. Kailangan magbayad ka kasi yung kamag-anak mo nahihirapan sa purgatorio. Kailangan magbayad ka. Oh, kada ilang taon o ilang siglo kailangan magbayad ka. 'Di ba? Lahat ng pera. Nawala naman yung essence ng grace. Kasi ang tao, 'di ba? As long as may pera ako, 'di ba? Papabayad ako eh. Amen? Kaya tumakbo ang panahon, after 7 church ages, dumating sa present moment na ito, na nag-manifest ang love divine. Amen? Isang unconditional love up to 2000, to 2000 na eh, no? Kasi nung 1963, wala eh. Legalista pa rin tayo eh. Hanggang year 2000, legalista pa rin eh. At up to now, halos lahat ng mga Christianity na relihiyon, ganun kagrabe ang stricto. Yung iba sobrang stricto na hindi na nakikita si Kristo. Grabe ang yaman, di ba? So nagpo-progress ang spirit. Kasi kung hindi nagpo-progress ang spirit, bakit, di ba, may pagbabago sa una? Bakit nagkaroon ng New Testament? Di ba? Kung ang Old Testament ay lahat ay tama, ay perfect. Ngayon, bakit kailangan dumating tayo sa present moment na ito at hindi na applicable ang New Testament? Bakit? Kasi ang New Testament sa atin, panahon, 2025, hindi na yan New Testament. Old Testament na rin yan. Amen. Diba? More than 2,000 years written na eh. Tapos nung malaman-laman natin, nung nag-share si Jesus Christ, the flesh, na tao, lahat daw sinasabi niya, hindi nakasulat. Amen? Diba? Pero siya binabasa. Pero reference lang yon. Tapos, nagbubukas siya. Diba? Ganoon din. Amen? Ang mga nakasulat ay nagiging present lie. Diba? Old truths become present lies na hindi na applicable. Although yung anointing, yung understanding ay makukuha mo pa rin, pero hindi na siya pwedeng maging yun lang. Amen? Yun lamang, yung nakasulat lamang. Kasi yung nakasulat, kapag babasehan natin, kahit ay bago eh, yung pinaka-present na sulat, may mga iba-iba interpretasyon pa rin kasi nakasulat. Amen? Sasabihin ni Brother Don, di ba? No one is lost. Hala, hindi tanggap ng tao. Ang dami. Porket pa sinabing no one is lost, ay absuelto na sila sa mga kasalanan nila? Hindi, di ba? Alam natin lahat ng ginawa ng isang tao ay may akma na consequence yun.
may resulta yun. Pero kasi nakabatay lang sila, hindi nila kinukuha yung character ng tao. Amen? So dito, the Spirit is speaking through humanity. Amen? It is the move of the Spirit today. Ngayon, ang importante sa atin, sa personal, ay yung mga malapit lang sa atin. Doon natin titignan ang move ng Spirit. Sometimes, ang correction ng mga loved ones natin, parang masakit ba? Pero hindi mo alam ng Diyos na pala, ang Panginoon na pala nagsasalita sa pamamagitan ng kamag-anak mo kasi meron kailangang baguhin sa iyo. Amen? Na hindi mo nakikita sarili mo. 'Di ba? Parang yung reflection natin, 'di ba? May may dumi pala sa mukha natin. Hindi natin nakikita unless tumingin tayo sa salamin. Amen? So yung mga feedback na naririnig natin o yung mga sinasabi ng ibang tao, hindi mo kailangan basta-basta ibalewala. Isipin mo rin. Pero syempre, yung mga talagang walang katuturan, walang katotohanan, of course, bitawan mo, hayaan mo, 'di ba? Pero yung mga totoong sinasabi niya, isipin mo rin na baka may gustong ipaunawa sa atin ang Espiritu. Amen? So sabi dito sa Matthew chapter 24, verse 35 to 36. Papunta tayo sa present understanding no ng Spirit. And heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Amen? But heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and hour no man knows, no, not the angels of heaven, but my Father only. So may mga pagbabago, may mga ah may mga parang yung future natin, bawat isang tao ay wala pong nakaukit sa bato na yun talaga ang mangyayari sa iyo. Amen? Kundi ang ang mga bagay-bagay na darating sa iyo, 'di ba? Ikaw lang makakaalam niyan at wala nang iba. Sapagkat ang Panginoon ang siyang ah, nasa Panginoon ang unawa. Amen? Kasi bakit? 'Di ba? Yung nangyari kay Job, 'di ba? May aral na pinapangaralan si Job. Amen? So ganoon din ang bawat isang tao. Lahat ng mga nangyayari sa paligid natin o kaya sa personal natin, lahat 'yan, yung mga hindi magandang nangyayari, especially yung mga hindi magandang nangyayari, kinakailangan nating unawain kung ano yung mensahe na gustong ipaunawa sa atin ng Spirit. Na para lalo kang mag-mature, lalo kang mag-move forward, magkaroon ka ng tunay na rest, ng peace of mind, na understanding, na kaya mong pangatawanan ang mga kailangang ituring mo sa ibang tao, maitulong mo sa ibang tao. It is the move of the Spirit, no? That sabi dito, Jesus Christ said here, that heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ano yung words niya? Words na kanyang ni-share during his time. But of that day and hour, no man knows. No, not the angels of heaven, but my Father only. Amen? Na yung mga kailangan na mangyari sa atin, huwag natin palaging natatakot ka na naghihintay ka. Darating at darating lahat yon
na mareresolba lahat. Basta kailangan may tiwala tayo. Amen? May tiwala tayo na ang Spirit, kaya mo pinagdaanan yan, ay may mahalagang leksyon sa iyo. Amen? At sa future, amen, di ba, wala raw ibang nakakaalam kundi ang Ama. Ang future ay, di ba, hindi naman totoo ang future, kundi ito po ay kung anong gagawin mo, yun ang magiging future mo. Amen? Amen po ba? Di ba? Kasi yun naman yung resulta ng magiging desisyon mo, ng mga actions mo. At kahit sino, di ba, hindi malaman. Ikaw mismo ang siya nakakaalam sapagkat yan po ay kasama sa journey natin ng pagiging ng Spirit sa ating buhay. Amen? So sa present moment na ito, no, may mga terms na binago si Brother Don. Yung 7, yun niya, yung space, matter, time, communication, unrest, theophany, spirit. Meron siyang parang binagong terms. So, space is emptiness. Kasi kung titignan mo, lahat ng matter, ito, matigas, di ba? Ang bawat matter ay ginagawa ng atoms. At kung titignan ng atoms, may neutron, may electron, di ba? May proton na umiikot. Pero, kung titignan mo, laman ng atom na yon, actually, 98% nun is empty. Walang laman. Ngayon, ito naging solid siya kasi yung bonding ng atom ay mahigpit, di ba? Kaya naging solid. Amen? So, emptiness. And matter is elements. Matter, lahat ng bagay ay gawa sa mga elemento. Time is consciousness. Consciousness, sabi ko nga diba last time, ang time is not a measurement. Measurement exists within time. But time itself is a consciousness. Consciousness of what? Consciousness na nag-evolve siya as it moves forward in time. Communication is discovery. Yung fourth dimension, communication is discovery. Discovery is what? Discovery ay na-discover mo mga bagong bagay. Parang teknolohiya. Diba? Sa bawat pagbukas ng teknolohiya, may mga bagong invention na pwedeng makatulong sa tao para mag-improve ang kanyang buhay. Amen? Kaya discovery siya. Unrest is carnality sa fifth. Yung fifth dimension, dati is hell, di ba? Tawag hell. Ngayon, naging unrest. Bakit? Kasi, di ba, meron tayong mga desisyon sa buhay na pagkakamali na ginawa at minsan, yun ang nagkakos ng unrest sa atin. Amen? Ngayon, yan ay carnality. Yan ay mga bagay na nagmadali tayo siguro na udyok ng laman natin, kaya natin nagawa, pero parte yan na kung sino ka. Yung mga pagkakamali natin, huwag natin talikuran. Harapin natin yung mga pagkakamali natin yun. Bakit tayo nagkakamali? Kasi nga, malaking portion na kung sino ang tao, siya ay carnal. Sabi ko nga carnal, ano yung root word ng carnal? Carne. Carne is what? Earth. Amen? So, mas umiibabaw sa isang tao ang pagiging carnal niya. Kasi di ba kapag nagutom ka, tinan mo yung hayop, yung aso, di ba? Ang bait ng aso, pero kapag kumakain yung aso,
try mong kunin yung pagkain niya, kakagatin ka nun. Kahit na gaano kaamo ang isang animal, kahit na pusa, kahit na ano, kapag sinubukan mong kunin yung pagkain niya, lalapain ka nun, aatakihin ka nun. Bakit? Yung karnal nun, gutom. Kailangan maibsan niya ang kanyang kagutuman. Sa dati, sa wild, pumapatay pa yan ng hayop para maibsan yung gutom na yon. Ganon kagrabe ang carnality. Amen? Ganon din sa tao. Lalo na, di ba? Di ba may term sila ngayon? Ano yung term na yun? Hungry. Kapag gutom na ang isang tao, umiinit ang ulo niya. Amen? So ang gusto ko lang yun dito is yung influence ng laman na ito sa atin. Minsan sa mga desisyon natin sa buhay, mabigat ang papel nito. Ngayon, kunyari, ako, palagi akong pinapapak ng lamok. Palagi. Kapag ako nakagat, di ba nakakati ako, mas parang inis na inis ako, hindi ako makakonsentrate. Ang ginagawa ko palagi, magbabaon ako ng alcohol. At kapag may kagat ako, inispray ako kagad ng alcohol. At yung ano man yung kate, nawawala sa hapdi ng alcohol. At the same time, yung hapdi yun ang ginagawa kong paraan para hindi ako ma-distract ng kating yun. At makakapag-concentrate ako sa anong ginagawa ko, anong dapat kong gawin. Amen? Yan ang akin lang sa aking way lang yun My way of dealing with my own carnality is I create a process to distract myself from that happening. To distract it so that whatever comes, the itchiness, what I really hate about and it distracts me so much is when I am being bitten by mosquitoes. The solution is I will always apply alcohol to the area where I am bitten by a mosquito. Then the pain that I feel from the alcohol distracts me, brings me back to my reality, to what I need to do. And it distracts me also from my anger, from my uh, annoyness that being bitten by a mosquito. Diba? So, it is a process. Isang proseso yan ng tayo ang gumagawa ng paraan. Amen? Kasi kung ako kinakagat ng, pinapapak ako ng mosquito, talagang mainit talaga ulo ko at may distract ako. Lalo na kapag daming kagat, di ba? So, ginagawa ko, spray ako agad ng alcohol. Kahit na paano, naiibsan yung kate. Tapos yung hapdi na maramdaman mo sa alcohol, yun ang maggigising sa akin na hayaan mo na yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin at tanggapin mo. Nakagat na ako eh. Bakit ako mainis? May pagbabago ba mangyayari na mainis ako? Di ba? Tanggapin ko na, then I move forward na ano pa, tuloy ko ginagawa ko. Either nagluluto ako, naghugas ako pigalo, ano man mga house chores na kailangan kong gawin. Diba? Ganoon din ang bawat isa sa atin. Kaya mong gumawa. Basta kung ano yung maganda na para sa'yo. Yung sa carnality mo, sa flesh na ito. Amen? Para makapag-move forward ka, hindi ka maiwan sa sitwasyon na hindi maganda, nagwawala ka, nangaaway ka, nangahampas ka, hindi naman na-resolve ba? Diba? Nag-move forward ka, mag-sorry ka, diba? Baguhin mo ang attitude mo and you move forward from that. Kasi ang tao, madalas, kapag nasasaktan, doon siya nakafocus sa saktan. Sino ba gumawa? Sino ba may kasalanan? Sino ba po sisihin ko? Sino ba po habulin ko?
hindi naman nare-resolba yung problema. Amen? So, theophany is word logic. Theophany, no? Yung word logic, lahat, yung logic, lahat kailangan tama. Lahat, di ba? Ang gusto ko sa logic, palaging, walang problema. Si logic, lohika. Pero kasi, ang logic, yan ang katotohanan. Yan ang practical. Bakit sabi ni Gus Abelgas? Di ba? Sa pamagitan ng siyensya at lohika, ay makikita natin na maresolba ang isang krimen. Di ba? Paano mo ma-solve ang isang kaso kung hindi mo gagamitan ng logic? Ano yung logic? Ang bawat krimen na nangyayari ay meron palaging suspect at meron palaging motive yan. May motibo bakit merong krimen. Amen? So, may mga logic sila sinusunod. At ganoon sa spirit, ganoon din ang logic is you are a spirit being. Diba? Kahit na anong gawin mo, hindi mo mababali yung katotohanan na yun. Yun ang logic. At ang logic dito is you are a spirit being. Amen? Experiencing a human life right now. Hindi mo mababali yun na ikaw ay spirit. Kahit na anong pinagdaraanan mo sa buhay mo. Amen? And spirit is spirituality. Yun yung pinaka last, no? Yung seventh dimension. Kaya nga sabi namin, ang nakikita namin, yung carnality, when it works together with logic, di ba? It becomes a spiritual man. Bakit? Kasi sino ka ba? Ikaw ay spirit living this human flesh. Amen? So kung may reconcile mo ang lupa mo sa iyong pagiging spirito, magdarating ka sa maturity kung sino ka talaga. At ang totoong ikaw ay ang spiritual man. So kailangan mag-work together ang logic at yung flesh natin. Kasi dati, diba, palagi pinapaaway natin yung pastor eh. Kahit sa Biblia nakasulat eh, is in enmity. Bakit? Kasi naparaming parang sasabihin nila gawa ng laman na laban sa espiritu. Totoo naman yun, na merong laban talaga. Pero, kung titignan mo, kaya mo i-reconcile yun eh. Bakit? Sino bang laman? Ako. Sino bang spirit? Ako. Teka, ba't kayo naglalaban? Kung pareho kayong ako. Hindi, kasi ganun eh. Talagang makasalanan ka talaga eh. Kasi fallen flesh ka talaga eh. Sabi ng Spirit, hindi. Makasalanan ka talaga. Hindi ka kailanman malinis. Madumi ka. Kasi ang logic, ang Spirit palagi kailangan good palagi. Good palagi. Pero, kung i-reconcile mo yung dalawa, na ako rin ang carnal, ako rin ang spiritual, ako rin ang theophany. Amen? Let us work together. O itong kahinaan ko. Okay? So, i-develop mo yung kahinaan na yon na maging kalakasan. Diba? Kaya naman eh. Ang flesh na ito, ano man yung kahinaan, kaya niyang gawing kalakasan. Amen? Amen po ba? Diba? Training, conditioning, attitude. Ganun lang naman eh. Amen? Na kapag inayos mo yung carnal na buhay mo, na magiging natural ang pag-produce mo ng spirit, the fruits of the spirit, sabi ko kanina, 'di ba? 'Di ba? Kaya ka nga nakakapag-produce ng fruits of the spirit kasi nagma-manifest ka
ng kung sino ka talaga at ikaw ay si spiritual man. Amen? Amen po ba? Lahat, lahat, continuous ang takbo ng humanity ng pagbabago. Amen? Sabi dito ni Brother Don, Adamic world ended, humanity evolved. Noahic world ended, humanity evolved. Mosaic world ended, humanity evolved. Patriarch world ended, humanity evolved. Jesus Christ, no ending, humanity evolved pa rin. Church ages ended, humanity evolved. New heaven and earth, humanity is the kingdom in earth now. No sin, rejected, sorry, mali. Resurrected from the dead and alive forevermore. The old kingdoms were crushed. They are here no more. Amen? Humanity will take care of itself. Ano man yung mga bagay na nangyayari sa buong mundo, ang dami natin pinagdaanan. Ang daming pinagdaanan ng sangkatauhan. At lahat tayo ay nagiging mas matibay sa pamamagitan ng mga yun. Amen? Tuloy-tuloy tayo. Now it is new heaven and earth. Sabi nila, millennium na ba ngayon? Eh, bakit parang maraming kasalanan pa rin? Eh, sabi daw, di ba, new heaven and earth, ang mga tao mag-aasawa pa rin. O magkakaroon ng anak pa rin. Mga trabaho pa rin. Ganun pa rin. Pareho lang. Amen? Humanity is the kingdom in earth now. Diba? No sin. Ano ibig sabihin no sin? Walang kasalanan? Walang nagkakamali? Hindi ganon. No sin, diba? Hinugas ka na ng Panginoon. May mga desisyon lang sa buhay na mali. Pero maganda para sa iyo na magbago. Amen? Ang problema kasi, ang ibang tao, hanggat hindi sila naghihirap, nakukulong, nahuhuli, hindi magbabago yan. Kasi habang palaging yung mga maling gawain, eh doon siya yumayaman, di ba? Doon siya kakamal ng salapi. Akala niya, okay na yun. Limpak-limpak naman sa salapi ko eh. Hindi nila alam, yung limpak-limpak na salapi na yun, balewala yun. Kapag nagkasakit ang isang tao, magkasakit ka, grabe. Lahat ng ipon mo mawawala. Kaya nga, napaka-importante na no sin, ibig sabihin, hindi na tayo judgmental sa mga taong nakikita natin. Bakit? Para naman sa atin rin yun eh. Diba? Para sa ating sarili rin yun eh. You are able to see Christ in everything. Amen? So, next slide. We are adjusting and positioning everything into the new kingdom. How do you think this is going to happen? There's nothing in the air out there to do it. There's no floaties to jump in us and make us any more holy, righteous, or pure than we already are. A drowning man in a flood riding on the roof of his house, begging God to save him. Yung example nila. Yung example niya dito yung tao, di ba kinuwento ko na? Yung tao, bumaha hanggang sa bubong nila. Na-stranded yung tao sa bubungan niya. Ngayon, dalangin siya ng dalangin sa Panginoon na iligtas siya ng Panginoon. May dumating na bangka. Sabi niya, hindi, ang Panginoon ang magliligtas sa akin.
May dumating na, ang daming dumating, iba-iba, may helicopter, ano pa. Hindi sabi niya, ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang magliligtas sa akin. Gusto niya makita yung supernatural na Diyos na siya magligtas raw sa kanya. Hindi ko alam kung anong plano niya makita. Nung namatay siya, nung kinausap niya ang Panginoon, Panginoon, nanalangin ako bakit hindi mo ako ligtas? Sabi, Panginoon, nagpadala ako ng bangka, nagpadala ako ng helicopter. Ang dami ko pinadala. Wala kang tinanggap ni isa. Kaya namatay ka. Ang mga we are adjusting and positioning everything into the new kingdom. This is now the new kingdom. Amen? Para sa atin. Para sa lahat. Para sa sangkatauhan. Pero ngayon, inaayos natin. Ano ang unang dapat natin ayusin? Yung kaguluhan sa loob ng sangkatauhan. Yung mga maling gawain na yon. Kailangan ilantad natin para harapin natin, para magbaguhin natin. Diba? Kasi kapag hindi nalalantad yon, hindi na-expose yung pinaka-ugat ng problema, hindi mo ma-resolve ang issue. Amen? Wala na po yung naghihintay tayo na may ano ang siyang maggumawa para maging holy tayo. Wala. Kundi dapat nasa isipan natin kung sino ba talaga tayo. Tayo ay Panginoon, tayo ay si Kristo na siyang nagtao dito sa kung sino ka man. Amen? Sapagkat si Kristo, hindi naman Kristo tao eh. Si Kristo ay anointing ng Panginoon. Ang Spirit, Christ is the Savior. Ang translation ng Kristo ay Savior ng tao. Ng kanya, o kaya Savior ng kanyang bayan. So ang anointing na yon at ano pang mga anointing na yon nasa tao, lahat ng tao. Amen? Pero tayo kasi naguhubog nitong bagong kingdom na ito. Tayo, bawat isa, ang siya naguhubog nun. Amen? We need to let people not only see, but feel the move of the Great Spirit in us, with them. Amen? Hindi lang yung papakita natin na sa atin lamang, sasama natin ang buong sakatauhan. So the next slide, we don't need to follow a script when we act out in singleness of heart to be able to fulfill our purpose in life. Wala na pong wala na pong script ngayon. Wala na pong mga papel na dapat ito lamang yung papel mo. Amen. Tayo ang gumagawa ng buhay natin. Tayo ang nagdedesisyon kung ano yung purpose natin sa buhay. Hindi mo kailangan hanapin yung purpose of living. Just do, and it will become your purpose in life. What is my purpose? Minsan nagtatanong ang tao, ano yung purpose ko, Pastor? Tanongin mo sila, nakakatulong ka pa sa kapwa mo? Nakakapag tulong ka na hindi ka naghahanap ng kapalit? Kapag nagagawa mo yon, nagsisimula ka na sa pag, paggawa mo sa kung ano talagang purpose ng buhay mo. Isa lang yon. Marami pang iba. Marami pa. Amen? Pero hindi po yan lahat na kailangan. Ito lamang nakasulat. Ito lang ang susundin ko. Wala na po eh. Sapagkat ang totoong buhay ay hindi, wala po tayong script. Wala po. So, yung last slide ko. When we learn something, it becomes knowledge.
When you already have knowledge, you need to apply it to become reality. When it becomes your reality, then you understand and, and appreciate the experience. Tama po ba, Pastor? When we learn something, it becomes knowledge. When you already have knowledge, you need to apply it to become reality. When it becomes your reality, then you understand and appreciate the experience. Amen? Kaya nga palagi yung mga sineshare natin, yung sinasalita natin sa tao, hindi agad understanding yun sa tao. Kailangan, ang dating sa kanya ay informasyon. Impormasyon na tatanggapin niya at kailangan may apply niya sa buhay niya. Kapag na-apply na niya yun sa kanyang buhay, nagiging realidad niya yun. Realidad. Realidad na gumawa ka ng maganda sa kapwa mo. Babalik at babalik yung blessing na yun. Realidad yun. Wala akong ebidensya pero realidad yun. Amen? And kapag naging reality yan sa'yo, then you understand and appreciate the experience. Kahapon, yung kotse namin pala mabilis mag-overheat. Sa may Lacson, huminto kami para lalagyan na namin ng tubig. Hindi ko alam bakit ang bilis uminit. Palaging nasa max yung indicator. May truck sa kabila, tinawag ako, inabutan ako ng 1.5 na tubig. Bigla nga si Sister Jocelyn. Ah, di ba? Ang kabutihan, naalala nyo noon yung kinuwento ko, yung truck na tinulungan ko na may bato na nakastack sa likod. Di ba? Nagkwento ako na nung puting adventure pa tayo, may basura na naipit sa gulong ko rin. May kumatok sa akin, tinulungan din ako. Di ba? Tuloy-tuloy lang yun. Umiikot yun. Yung kagandahan na asal na iyong pinapakita, na iyong binibigay sa iyong kapwa na wala kang hinahanap na kapalit. Babalik at babalik yun sa iyo. One way or another. Huwag mong hingiin, huwag mong hanapin. Huwag kang mag-expect ng kahit na ano. Sapagkat maaaring ang pagdating sa iyo ay higit pa sa anumang ine-expect mo. Amen? Amen? Yan ang galaw ng Espiritu. Diba? Wala akong ebidensya, pwede sabihin sa iyo. Diba? Wala akong ebidensya, pero ang meron ko lang ay yung experience ko at reality. Tanungin niyo si Sister Jocelyn, nakita niya, namangha siya. Hindi ko kakilala yung truck na yun, truck driver na yun. Pero nabutan niya ako 1.5 na tubig. Kasi naunawaan niya yung experience na yun. Amen? Diba? Ang ganda. Ang ganda kapag naunawaan mo. Kasi dumadating tayo sa kaunawaan niya. So it is all in the mind. It is, di ba? Take this mind upon you, which is in Christ. Di ba? Yung kaisipan. Amen. Di ba? Kaya nga lahat nasa isip lang mga kapatid eh. It is all just a matter of knowing and not knowing. But when you know already, when you make it not just a habit, but a way of life, it becomes you, who you really are, then it becomes your reality. As you are going through that reality of realization, of application, of uh, applying whatever you heard, it becomes your reality. And you appreciate that reality. And you try to bring that reality to other people as well. Amen? You share it. You experience it with them. You go to be with them. Amen?
So, 'di ba ang mahalaga talaga na nagkikita-kita tayo. Iba pa rin ang face to face compare sa online. Amen? It is all move the spirit. Panginoon, sana po nakita natin ang aking munting unawa, no, sa move ng spirit sa present na panahon. Amen. So meron